Amen. Amen for that song. Purihin ang Panginoon. At good morning sa bawat isa, sa mga kapatiran na magtitipon sa ganitong venue na kung saan ay tayo ay mayroong privilege na bigay ng Panginoon para sa Kanya isasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Magandang umaga po muli. At sa umagang ito, ang paksa na ito'y ating pagbubulay-bulayan or i-meditate ay matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 13. Ito ay ang series of study na ating ginagawa pertaining sa 10 Commandments ng Panginoon or sa Book of Exodus. So now tayo ay nasa Exodus chapter 20 and then verse 13. Aking babasahin sa aking Bible, inyong basahin sa inyong mga Bible. Ito po ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 13. Thou shalt not kill. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita, tayo po ay mag-pray. Aming Diyos at mapagpalang Ama, sa umagang ito kami lumalapit sa trono ng iyong kaawan at biyaya at nagpapasalamat at nagpupuri, O Diyos, muli sa iyong kabutihan, sa iyong kagandang loob, biyaya at mga pag-iingat na iyong ipinamalas sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito muli kami dumudulog sa iyo, O aming Diyos, at humihingi po ng patnubay at ng gabay patungkol sa mga katotohanan na nais mong makita sa buhay ng iyong pong mga anak patungkol sa passage na aming pag-aaralan sa umagang ito. Pagpalain nawa ang iyong salita, pagpalain po ang bawat isa na nakikinig saan man naroroon, ang iyong biyaya, pagpapala, pag-iingat ang aabot po sa bawat tahanan, sa bawat puso na ito ay nakikinig sa umagang ito. Ang banal na Espiritu po ang siyang aming dalangin, magtuturo at siyang magbibigay unawa sa aming isip at puso, O Diyos. At sa araw na ito, ang iyo pong pangalan, ang maluwalhati, ikaw po ang siyang makilala at ikaw ang siyang mapapurihan. Humingi kami, Panginoon, ng paglilinis, pagpapatawad sa mga pagkakasala, pagkukulang na nagawa ng iyo pong mga anak. At sa umagang ito, Panginoon, at sa araw na ito, tunay nga, O Diyos, ang bawat isa po sa amin ay sa iyo ilalapit sa pananambahan. Ang iyo pong biyaya ang siyang sa amin at ang iyo pong presensya ang siyang maluwalhati at maitaas. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay aming dalangin at hiling in Jesus' name. Amen. Thou shalt not kill, or in other words, thou shalt not murder. Ito po ay statement or command ng Panginoon na binubuo ng apat na kataga na nag-express ng kaniyang pagpapahalaga, kaniyang protection at preservation sa life ng mga tao na ito ay kaniyang nilikha. Thou shalt not murder. At ito po ay kung i-violate ng sino man, ay magko-constitute ng highest crime na maaaring gawin ng tao sa kanyang kapwa. At ito po ay masasabi rin natin na heinous crime sapagkat ito ay pagkitil or pagtapos sa existence ng buhay ng isang tao sa ibabaw ng lupa. The first time na ang crime na ito ay nangyari sa ibabaw ng lupa ay sa time
at panahon ni Cain. Siya ang first murderer na recorded sa Bible at ang sabi niya nang siya'y kinonfront ng Panginoong Diyos sa crime na kanyang ginawa, ang sabi ni Cain sa Panginoong Diyos ay, "Am I my brother's keeper?" So yan po ang tanong o response ni Cain sa Panginoong Diyos patungkol sa paghahanap ng Panginoong Diyos sa kanyang kapatid na si Abel, na ito ay pinatay nitong si Cain. So nais ko pong hiramin ang phrase na yon na sinabi ni Cain, "Am I my brother's keeper?" At binago ko ng kaunti. At ito po ay nais kong maging title ng ating message sa umagang ito, "Be a brother's keeper." Yan po ang positive na declaration na isinasaad ng command na ito ng Panginoon, "Thou shalt not kill." Be a brother's keeper. Ito po ay given by God for the protection of human life, which is so precious sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang tao po ay created in the image of God. And then siya po ay ang tinatawag na crowning glory of God's creation. So it is very important na ang buhay ng tao, ito ay ma-preserve and then mabigyan ng protection, at yan ay ibinigay nga ng Panginoon at isinama niya sa kanyang command na ito'y tinatawag natin na 10 Commandments. Ito po ay protection. Yung first 4 commandments, ito po ay protection sa relationship na mayroon ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. At yung second tablet ng Decalogue ay protection ng buhay ng tao, ng relationship na between human being, na ito ay nilikha ng ating Panginoon. So dito sa 6th commandment, ito po ay protection ng life, the most precious possession na mayroon ang isang tao. Ito po ay ang kanyang existence sa ibabaw ng lupa. So yan po ang paksa na ito ating i-discuss. At ito po ay ibinigay ng Panginoon na command, and then it becomes the responsibility of each person na ipinanganak sa ibabaw ng lupa na siya ay maging brother's keeper. At ito po ay binago ng Panginoon ang command na ito sa kanyang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa New Testament, na ito ay, "Love thy neighbor as thyself." Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ito po ay modification at enlargement ng command na ito ng Panginoong Diyos kay Moses at nasa Old Testament. At mayroong 3 bagay na tayo'y titingnan sa umagang ito patungkol sa command na ito ng Panginoon, "Thou shalt not murder." First thing that we are going to look at ay ang prohibition na mayroon ang command na ito ng Panginoong Diyos, the prohibition of this command. And then second ay the pollution of the crime in violation of this command. And then the third point ay ang provisions na ito ay nilalaman ng command na ito ng ating Panginoong Diyos. So first, ay tingnan natin ang prohibitions na mayroon ang kautosang ito ng ating Panginoong Diyos. First, ay tingnan natin kung ano ang hindi ipinag-uutos sa command na ito ng Panginoon na
thou shalt not kill or thou shalt not murder, the negative component ng command. This command does not thou shalt not murder. This does not refer to animals or killing animals. No. Dahil ang mga animals, ito ay ibinigay ng Panginoon na provision for food and then sustenance, nourishment sa mga tao na kanyang nilalang, at ito ang highest form ng kanyang creation. At yan ay ibinigay ng Panginoon. So ito ay hindi sang-ayon sa mga tao na ito ay isinusulong ang animal rights, no? Dahil ang command na ito ay patungkol lamang sa buhay ng human being created in the image of God. At sa ngayon ay nakaka-experience tayo ng mga animals na ito ay pinapatay kapag sila ay mayroong karamdaman na ito ay makahawa at makasisira sa economy ng isang community or bansa, ay tinatawag natin na ito ay sila'y pinapatay o mayroong tinatawag sila na ito ay culling. Ini-exterminate lahat ng mga animals na ito ay maaaring maging sanhi para ang isang karamdaman o ang isang sakit o ang isang pest ay ito ay lumaganap sa buong tinutukoy sa command na ito ng Panginoon. Hindi rin po tinutukoy or ipinagbabawal sa command na ito ng Panginoon ang gera, na ito ay war na ang purpose ay national preservation. So tayo po ay nakaranas, ang bayang Pilipinas ay nakaranas ng gera sa World War II. At hindi po kasalanan ng mga taong nauna sa atin na ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga invaders. Sila po ang may kasalanan ng murder, at ang bayang Pilipino at mga Pilipino at that time ay walang kasalanan or hindi na-violate ang kautusan ito ng ating Panginoong Diyos, sapagkat kung paanong ang bawat individual ay mayroong karapatan, mayroon siyang right na ito ay God-given right na i-defend ang kanyang sarili, ganon din ang bawat nation, bawat bansa, bawat lahi sa ibabaw ng lupa ay mayroong right na i-defend o i-preserve ang kanilang nation, ang kanilang race, ang kanilang community sa anumang invaders na nais sumira, lumusob at mag-exterminate o pumatay ng marami sa kanila. Hindi po tinutukoy dito yung war na ito ay ang nature ay for national preservation. At hindi rin po tinutukoy sa command na ito ng Panginoon ang tinatawag natin na capital punishment, na ito ay punishment na ipinapataw ng government sa isang tao na ito ay karapat-dapat patawan ng ganitong punishment sapagkat ang kanyang crime na nakomit ay ito ay capital offense. So hindi po tinutukoy rito ang prohibition sa death penalty. Sa katunayan, ito ay isa sa reason kung bakit kinakailangan ang death penalty or capital punishment na ipatupad sa isang bansa. Hindi rin po tinutukoy rito ang pagpatay na ito ay in self-defense. Kapag ikaw ay ninakawan at gusto kang gawa ng masama, gusto kang patayin, it is our natural instinct na i-defend at ipagtanggol ang ating buhay, ang ating ari-arian, ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay. Yun po ay natural instinct na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang nilikhang mga tao. Even sa mga animals, sila ay mayroong natural instinct na i-preserve ang kanilang buhay.
That's why kapag sila ay nakaka-feel, nakararamdam ng danger, sila ay tumatakas, sila ay tumatakbo. So yan po ay bigay ng Panginoong Diyos sa kanyang mga nilika. At hindi rin po tumutukoy ang kumad na ito sa unintentional killing or accidental killing, na ito ay sa pamamagitan ng accident or anumang kaganapang hindi inaasahan, hindi ine-expect ay naging cause ng death ng sinumang tao. Hindi po yun ang tinutukoy rito. Ito po ay tumutukoy doon sa killing, na ito ay mayroong plano, mayroong premeditation, at ito po ay sinasadya na pagpatay. So hindi po tumutukoy sa unintentional or accidental killing. So yan po ang negative components ng kumad na ito. Hindi sa killing ng animals, hindi sa gera na ito ay for national preservation, hindi for the capital punishment, nor self-defense, nor of unintentional killing. Positively, ito po ay tumutukoy sa premeditated killing or yung pinagplanuhang pagpatay, pinagplanuhang pagtitil ng buhay. Mayroong willful, mayroong deliberate na plano at gawa para ang buhay ng isang tao ay kitilin at o kaya siya ay patayin. So, yun po ang tinatawag nating murder. Yan po ay ayon sa batas. Pagpatay ng tao na anuman ang kanyang edad, anuman ang kanyang gender, anuman ang kanyang condition o kaya kalalagayan sa buhay, anumang nationality or race, ito po ay pagpatay willfully, deliberately, pinagplanuhan, at yan po ay nagko-constitute ng murder. Ang highest crime na maaaring gawin ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ito po ay heinous crime sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay murder of every kind sa anumang paraan na murder at pagpatay ng tao. And then, it also includes abortion or infanticide. Ang deliberate na pagkitil ng buhay na ito ay nasa sinapupunan ng isang ina. Ang buhay na ito ay nasa sinapupunan ng isang ina, ito po ay buhay ng tao. Hindi buhay ng animals, hindi buhay ng anumang bagay, kundi buhay ng tao. At ang ipinag-uutos ng Panginoon sa kumad na ito, thou shalt not kill or murder, ay ang pagtitil ng buhay. So ang buhay na ito ay nasa sinapupunan ng ina, kapag ito ay pinatay at hindi hinayaang mag-develop, ito po ay nagko-constitute ng murder at violation sa kumad na ito ng ating Panginoong Diyos. Yung fetus na nasa sinapupunan ng ina, siya po ay mayroong pintig ng puso, mayroon siyang heartbeat, and then mayroon siyang brain waves, mayroon siyang independent movements, mayroon siyang pakiramdam, mayroon siyang senses, at mayroon siyang paghinga or siya ay nagbe-breathe sa kanyang sarili. Ito po ay mga indication at patunay na sila po ay may buhay. Kapag sila ay tinitil at hindi hinayaang mag-develop, ay ito po ay nagko-constitute ng murder. Murder na ito ay nang walang kalaban-labang mga baby sa loob ng tiyan. Nakalulungkot na ito ay sa buong daigdig ay nangyayari at ginaganap willfully, deliberately, araw-araw, ginagawa at millions ang mga buhay na kinikitil sa ganitong paraan. It might be the reason kung bakit naandito si COVID, sapagkat ang buong sanlibutan
ay guilty sa heinous crime ng pagpatay ng walang kalabang-labang buhay. Ito rin po ay tumutukoy sa pagkitil ng buhay which is not required by God. No? O pagpatay na hindi ipinag-uutos ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos, nag-uutos siya ng pagpatay at ito po ay yung capital punishment na matatagpuan natin sa Genesis chapter 9 verse 6 na ito ay aking babasahin. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. So mayroong pagpatay na ipinag-uutos ng Panginoon at ito po ay capital punishment. So ito po ay naglalaman rin or included sa prohibition na ito ng Panginoong Diyos ay yung pagpatay na hindi nire-require ng ating Panginoong Diyos. Indiscriminate na pagpatay. Basta pumapatay dahil gusto niyang pumatay. Yan po ay kasalanan sa harapan ng Panginoong Diyos na tinutukoy sa command na ito. And then, this also includes parricide. Pagpatay sa mga mahal sa buhay. And then, this also includes ethnic cleansing na ito ay nagaganap sa ilang bansa sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari sa World War II na kung saan ang mga Jew ito ay deliberately, willfully, systematically ipinapapatay ni Hitler. Gusto niyang i-annihilate ang Jewish nation sa ibabaw ng lupa. Ito rin ay, this also includes suicide o kaya self-murder. Na ito ay isang kasalanan na rarely, bihira ang gumagawa dito na nakahingi ng tawad sa Panginoon o nakapagre-repent sa kasalanan na pinapatay niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang rebellion sa kanyang buhay. Rebellion sa Diyos na siyang nagbigay sa kanya ng buhay. Tandaan natin, hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Hindi tayo ang pinagmula ng ating buhay. Wala tayong karapatan na i-destroy o tapusin ang ating buhay. Yan ay pahiram ng Diyos sa bawat tao. Yan ay pag-aari ng Diyos. So hindi dapat nating puputulin yan o papatayin yan. Yun ang essence ng command na ito ng Panginoon. And then this also includes conspiracy among men para patayin o gumawa ng pagpatay sa ibang tao. At ito ay isang crime na nakomit ni David. Na ito ay ang kanyang isa sa matapat na sundalo ay nagkataon na ang si Bathsheba, ang nagustuhan niyang asawa ng kanyang sundalo ay nais niyang mapangasawa, ginawa niya ang conspiracy para ang taong ito ay mamatay at yan ay pinagbayaran ni David. Ito rin po ay naglalaman ng carelessness at dahil sa carelessness na ito ay naging resulta ang kamatayan ng sinumang tao. At yan po ay malinaw na inilalahad sa atin sa banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 22 verse 8. Ito po ang sabi, when thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy roof, that thou bring not blood upon thine house, if any man fall from thence. So ito ay kumad ng Panginoong Diyos sa nation ng Israel na kung gagawa sila ng bahay ay kinakailangan secure. Dahil kapag mayroong nahulog sa bahay na kanilang ginawa o namatay sa kanilang kapabayaan, ay ito po ay nagkukonstitute ng murder, paglabag sa kautusan na ito ng Panginoon. And then,
Ito rin po ay nagsasaad ng katotohanan na ang mercy killing ay violation sa kumad na ito ng Panginoon. Yung tinatawag nating euthanasia, mercy killing, na kapag ang isang tao ay wala ng silbi sa lipunan o hindi niya kayang pangalanan ng kanyang sarili, ito po ay pinapatay. So ito po ay kasama sa ipinagbabawal sa kumad na ito ng Panginoon. At ito rin po ay nagsasaad ng katotohanan na prohibition sa revengeful anger o sa galit na ito ay nais maghiganti o gumawa ng masigit pang kasamaan sa kanyang kapwa. And then anumang injury sa health, sa kapayapaan at sa buhay ng tao ay kalakip sa prohibition at pagbabawal na ito ng Panginoon sa kautosang ito. Or anumang criminal act na ginawa ng tao na nagresulta sa pagkamatay ng another na buhay, ito po ay kasama sa ipinagbabawal na ito. Ito po yung mga outward acts na ito ay included sa kautusan na ito ng Panginoon. Pero ang kautusan ito ay hindi lang tumutukoy sa mga outward acts, sa mga bagay na ito ay ginagawa na nakikita ng tao, kung hindi, ito rin po ay tumutukoy sa pagpatay na ito ay nagagawa ng tao mentally. Sa kanyang puso, siya ay pumapatay. Sa kanyang isip, siya ay pumapatay. Sa kanyang tawag rito, sa kanyang buhay o mga plano, siya po ay pumapatay. So ito po yung inward acts. Maging sa kanyang pag-iisip, ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verse 21 and then 22, ito po ang sabi sa banal na kasulatan. Ito po ay explanation or interpretation ng Panginoong Hesus patungkol sa kumad na ito na matatagpuan natin sa Exodus chapter 20 verse 13. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 21 and then 22, ito po ang sabi, "Ye have heard that it was said by them of old, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. But I say unto you," ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Ito po ang modification ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang interpretation ng Panginoong Hesus. Ito po ang pag-apply ng Panginoong Hesus sa kumad na ito. "But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hell fire." So ito po ay mas malalim na interpretation, application na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na hindi lang pinoprohibit sa kumad na ito ng Panginoong Diyos and then ng Panginoong Hesus and then sa law of Moses ang outward acts of murder, kung hindi ang inward acts of murder sa pamamagitan ng ating pag-iisip, ng ating puso, ng ating pagsasalita, ay pinapatay natin ang isang tao sa harapan ng ating Diyos. So mas malalim ang interpretation ng ating Panginoong Hesus. Kapag yung ating pag-iisip ay mayroong kasamaan sa isang tao, ang sabi ng Panginoong Hesus ay nakakumit na tayo ng murder. Kapag tayo ay mayroong envy sa ating puso, masama ang isip, masama ang ating puso, masama ang ating plano sa ating kapwa, nakakumit na tayo ng murder. Kapag tayo ay nagsalita ng masamang pananalita sa isang tao, sa ating magulang, sa ating ama, sa ating ina, o sino man, nakakumit na tayo ng murder.
Kapag tayo po ay gumawa ng pagtutuya sa sino mang tao, masama ang ating pag-iisip sa kanya, masama ang ating damdamin sa kanya, masama ang ating plano sa kanya, ito po ay nakakomit na tayo ng murder. Ito rin po ay nakakomit ng isang tao na ito ay covetous. Dahil sa kanyang covetousness na nagresulta sa kamatayan ng ibang tao, ito po ay nagkukonstitute ng murder na ipinagbabawal sa command na ito ng Panginoon. At ito po ay isang nakalulungkot na katotohanan sa ating kapanahunan sa ating bansa na mayroong mga businessmen na sila ay ganid sa salapi, na wala nang iniisip sila upang sila ay yumaman pa at more money and then much money. Yan ang nais nila. And then pinababayaan nila or hindi sila concerned sa welfare ng sino mang tao na magpapatronize sa kanilang product or anumang pagkain o anumang bagay na ito ay kanilang kasama sa kanilang business at ito ay nagiging cause ng kamatayan sa ibang tao. Ito po ay nagkukonstitute ng murder dahil sa covetousness na mayroon ang isang tao. So dako tayo sa pollution. Ito po ay napakasamang kasalanan sa harapan ng Diyos na mayroong dulot na pollution sa isip, sa buhay, even sa lupain, even sa kabuuan ng ating sanlibutan. The pollution brought about by this crime. At yan po ay malinaw natin makikita sa Genesis chapter 4, verse 11, the first time na ang command na ito ng Panginoon na given naturally and then given sa special na pamamaraan kay Moses dito sa Exodus chapter 13 ay na-violate. Ang sabi po sa Genesis chapter 4, verse 11 and then verse 12, ito po ang sinasabi patungkol kay Cain. The first man na siyang nag-violate ng kautusan na ito ng Panginoon. Ang sabi po sa Genesis chapter 4 verse 11, and now, matapos niyang paslangin ang kanyang kapatid na si Abel, and now thou art cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Verse 12, when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive, a vagabond, shalt thou be in the earth. So ito po ay mayroong pollution. Ang sabi rito sa ground, the ground that thou tillest, it shall not henceforth yield unto thee her strength or produce. And then ito po ay pollution sa earth na kanyang kinalalagyan, sa community na kanyang kinalalagyan, sa nation na kanyang kinalalagyan, and then pollution sa kanyang mind. Ang sabi rito, a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. So siya ay nawala ng kapayapaan, yung kanyang conscience ay continually persecuting him sa crime na kanyang ginawa. Wala siyang peace, wala siyang kapayapaan, wala siyang tranquility na naranasan dahil sa crime na kanyang ginawa, na ito po ay murder sa kanyang kapatid. Ito po ang pollution na dala-dala ng violation sa command na ito ng Panginoon. First, it pollutes the ground, yung lupa. Second, it pollutes the earth. Ang planet na kinalalagyan ng tao, yung lupa na kanyang kinaroroonan, na kung saan siya nanggaling, yung planet na kanyang kinalalagyan. And then it contaminates the community. It pollutes the nation na kanyang kinabibilangan. Napakasama ng resulta ng ganitong crime. It contaminates the land to the point na ang bawat tao na ito ay nakatira sa lupain niyon ay nakocontaminates ng pollution na mayroon ang crime na ito sa lupain na yon,
na naganap o kaya sa bayan na yon na naganap. And then ito po ay yung guilt ay ito po ay ibinibigay or ini-attach ng Panginoon sa community, sa bayan na ang crime na ito ay nangyari at hindi nila pinarurusahan ng karampatang parusang ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Isa pong nakalulungkot na katotohanan na para sa akin, ito po ay kung bakit si COVID-19 ay naandito sa ibabaw ng lupa. Even sa ating bayan. No? Kung bakit siya ay nandito ay dahil ang Panginoong Diyos ay mayroong judgment, mayroon siyang hate sa ganitong crime na ginagawa ng maraming tao sa ibabaw ng lupa. Kung ating babasahin ang Deuteronomy chapter 21, ay dito po ay inilalahad sa atin sa Bible kung paanong ang kamatayan, ang murder ng isang tao ay ang guilt, ang kasalanang ito ay ina-attribute ng Panginoong Diyos sa nearest community na kung saan natagpuan ang bangkay ng taong ito na pinatay at hindi alam kung sino ang sa kanya ay pumatay. Ito po ang isang katotohanan na dapat maunawaan ng bawat tao sa ibabaw ng lupa. No? Na ang crime na ito ay mayroong nag-aantay na punishment buhat sa Panginoong Diyos. Yan ang sabi sa Isaiah chapter 26 verse 21. Ito po ang babasahin ko. Isaiah 26:21, For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity, for the ungodly. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. So ang Isaiah chapter 26 verse 21 ay tumutukoy po sa mga murderers, pagtitil ng buhay na ito ay nagaganap sa ibabaw ng lupa. Ito po ay noong pa man ako'y nakaramdam na ng pagkatakot sa ganitong bagay dahil ng aking narinig sa ating bayan na ang mga funeral parlor ito ay magpo-flore sa ating bayan, ako'y nanamba, nakaramdam ng pagkatakot noon sapagkat ito ay isang bagay na hindi kinaluluguran ng ating Panginoong Diyos. At nangyari nga sa ating kapanahunan na dahil kay COVID, ang mga funeral parlor, ito po ay talaga namang kumikita sa ating kapanahonan. To the point na wala ng paglagyan ng mga bangkay ng mga taong namatay. At yan po ay mayroon tayong responsibility bilang mananampalataya. Isa po sa greatest na contribution ng mananampalataya para sa kanyang bayan ay ipag-pray. No? Ipag-pray natin na ang judgment ng Panginoon sa mga taong gumagawa nito at sa bayan na nakukontaminate, napupulyot nito ay kanyang i-spare dahil o ipagpaliban alang-alang sa mga banal, sa mga taong kanyang pinili, iniligtas na naninirahan sa bayang iyon. So ito po ay isang bagay na serious pagdating sa harapan ng Panginoong Diyos. Alam natin na sa buong sanlibutan, ang abortion, ang mercy killing, ang cleansing na nangyayari sa society, even yung cleansing sa mga critics ng sinumang tao, sila nililinis, binubura sa ibabaw ng lupa, yan po ay nagkukonstitute ng matinding kasalanan sa harapan ng Diyos. Marahil itong COVID-19, ito po ay yung sigaw ng mga dugo ng mga tao na ito ay pinaslang ng ganon-ganon na lamang. Ito po ay sigaw sa trono ng Diyos. At yan po ay nangyayari sa panahon na pinatay ni Cain si Abel. At yan po ay mangyayari
mangyayari sa future na kung saan ang mga taong papaslangin ng Antichrist ay yung kanilang dugo. Ito po ay sisigaw, ito po ay mananalangin sa Diyos para ang kanilang kamatayan, ang kanilang kasawian, ang murder na nangyari sa kanila, ito po ay bigyan ng justice ng ating Panginoong Diyos. So yan po ay sa Genesis chapter 4, Genesis 4 verse 10, and then Revelation chapter 6 verse 10. Pag-pray po natin ang ating bansa, for it might be the very reason why we experience this COVID pandemic. Pati ang ating bayan ay kasama because of the murder na nangyayari sa buong sanlibutan. And then the third point na nais kong bigyan nating pansin ay ang provisions sa command o sa law na ito ng ating Panginoong Diyos. First, this law provides restraint sa mga lawless, sa mga disobedient, sa mga ungodly, sa mga sinners, sa mga unholy, sa mga profane, sa mga murderer ng father and mother, at murderer ng mga tao na ito ay mga walang kasalanang karapat-dapat patawan ng kamatayan. Nais ko pong basahin ang verse 9 ng 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse 9, knowing this, that the law is not made for the righteous man, but for the lawless, the disobedient, for the ungodly, for the sinners, for the unholy, for the profane, for murderers of father and mother, for manslayer o kaya murderers of people. So ito po ay nagbibigay restraint, no? Pinipigilan, sinosuppress ang paggawa ng kasamaan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ang second provisions na ibinibigay sa atin ng kautusan ito po ay nagbibigay ng written basis para sa capital punishment. Sa Genesis chapter 9 verse 6, ito po once again ang sabi, whosoever sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. Ito po ay command ng Panginoon. Ito po ay command na kanyang ipinag-uutos na kung ang sino man ay siya'y kumitil ng buhay, siya rin po ay magbabayad nito ng kanyang buhay. Punishment for capital crime is capital punishment. Murder is the taking out of life not required by God. Pagpatay na hindi ipinag-uutos ng Diyos. And then capital punishment for murder is the taking out of life required by the Lord or by God. Diyan po ay ipinag-uutos ng Panginoon sa Genesis chapter 9 verse 6 kay Noah. Siya po yung second head ng human race. At yun po ay siya ang kumakatawan sa government na ito ay magpapatupad ng kautusan ito ng Panginoong Diyos patungkol sa punishment sa pag-violate sa ganitong kautusan. Ito rin po ay nilalaman sa Law of Moses at yan po ay sa Exodus chapter 20 verse 13. Ito rin po ay nilalaman sa New Testament, the Law of Christ. At yan po ay nasa Romans chapter 13 verse 4. For he is the minister of God, referring sa government, today for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So ito po ay isinusulong rin, ipinag-uutos rin sa New Testament. At yan po ay kautusan ng Panginoong Diyos na ito ay nakabase sa sanctity ng buhay, sa kabanalan na mayroon ng isang buhay.
sa preciousness na mayroon ang isang human life, yan po ay kinakailangang gawin at ipatupad ng mga government sa ibabaw ng lupa. At nakalulungkot, yan ay binura na sa maraming government sa mga law sa ibabaw ng lupa. In other words, ang mga government na hindi nagpapatupad ng ganyang kautusan, sila ay co-conspirator na mga nakagawa ng ganitong mga crime. Sila po ay kasama. Sila po ay kabilang. Yung kasalanan ng tao ay naibibilang sa kanila. And that hindi lang naibibilang sa kanila, kundi naibibilang sa bayan na kanilang mga pinamumunuan. Kung sila ay nag-a-abuse sa kanilang authority, yan po ay kabilang ang bayan na kanilang pinamumunuan sa punishment na mayroon ang Panginoong Diyos. So, ang utos na ito ng capital punishment for capital offense, ito po ay it covers all race. It covers all nation sapagkat ito ay ibinigay ng Panginoon kay Noah. And then it is obligatory. Ito ay command ng Panginoon. Ito po ay revealed will ng ating Panginoong Diyos. Ang siyang author, ang siyang may-ari ng mga buhay ng tao sa ibabaw ng lupa. Alam niyo mga kapatid, wala nang magiging more merciful sa ating Panginoong Diyos. Hindi yan magagawa ng sino mang tao na tayo ay magiging mas mahabagin, na tayo ay mas maging maawain sa tao o sa sino man. Diyos ang most merciful, infinitely merciful. Siya po ay infinitely gracious. Pero ipinag-utos niya ang bagay na ito sapagkat yan po ay hinihingi ng kanyang justice, ng kanyang nature na siya ay banal, ng kanyang nature na siya ay matuwid. Yan po ay ipinag-uutos ng Panginoon, a revelation of God's will. And then last, it provides respect for human life. Nasabi ko na kanina na ang human life is the greatest possession that a man can have on this earth. Yan po ang pinakadakilang bagay na maaring mayroon ang isang tao. Kapag ang isang tao ay wala ng buhay, wala na siyang existence sa ibabaw ng lupa. Yan po ay ang source ng kanyang earthly existence. That's why it is very precious para sa kanya. It is very precious sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At yan po ay nag-assign or ibinibigay ng Panginoong Diyos ang high value sa buhay ng tao. That's why dapat yan pangalagaan ng tao. That's why yan ay kinakailangan pangalagaan ng government. That's why yan ay kinakailangan pangalagaan ng bawat isa sa atin. Na tayo ay maging brothers keeper. Hindi brothers killer, kundi brothers keeper. Dahil ang tao ay created sa image na mayroon ng Panginoong. Ang tao po, it represent God on this earth. Kaya ang kanyang buhay ay very precious, napakalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Any dignity, any injury inflicted sa sino mang tao na nabubuhay, yan po ay insult sa Diyos na nagbigay ng buhay sa taong iyon. Yan po ay isang paghamak sa precious na buhay na ibinigay ng tao ng Panginoong Diyos sa taong iyan. Ito po ay isang gawa ng irreverence sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay paglapastangan sa karapatan ng Diyos, pagkuha sa karapatan ng Diyos, pagpatay sa tao na hindi niya ipinag-uutos. At ang tao po ay magkakapatid physically. Iisa lang po ang ating pinagmulan, si Adam, and then si Noah. So tayo po ay ginawa ng Panginoong Diyos, ang sabi sa Book of Acts, in one blood. Iisa lamang ang dugo. At yan ay dugo na unique sa isang
sa mga tao. At ang dugo na yan, kapag ito ay binuhos sa isang kaparaanan na ito ay paglabag sa kanyang karapatang mabuhay, paglabag sa kalooban ng Panginoong Diyos, paglabag sa karapatan ng Diyos, pagsuway sa kanyang kautusan, yan po ay nagkukonstitute ng isang heinous crime sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ito po ay ang mga grounds na kung saan tayo sa kumad na ito ng Panginoon ay inuutusan na maging brothers keeper sa ating mga kapwa tao, na ating i-protect ang ating ang buhay ng mga, na tayo ay mag-contribute sa protection, sa preservation ng life, ng buhay ng isang tao sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi niya patungkol sa commandments ng Panginoong Diyos na ito, na matatagpuan sa Exodus chapter 20, love God with all your hearts, with all your mind, with all your strength. And love others as you love yourself. Yan po ang responsibility na mayroon ng isang mananampalataya, mayroon ng isang tao sa harapan ng Diyos patungkol sa buhay ng tao sa ibabaw ng lupa. Ito po ay pag-violate ng tao, nagpo-constitute ng kanyang highest crime, heinous crime na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, tayo po ba ay nakagawa na ng ganitong crime? Maaring sa isip, maaring sa salita, maaring sa ating attitude sa ating kapwa. Hindi man actually, hindi man practically, hindi man actually ay pinapaslang natin ang buhay ng tao, pero sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating pananalita, tayo po ay sa harapan ng Diyos, pinapatay natin ang buhay ng isang tao. The highest crime na maaring gawin ng isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Dapat purihin ng Panginoon na sa pamamagitan ng highest crime na ito na maaring gawin ng isang tao sa ibabaw ng lupa sa kanyang kapwa-tao, ito po ay in-overrule ng Panginoong Diyos na doon sa krus, ang highest crime, ang most heinous crime, ang most horrible crime na maaaring gawin ng tao sa kanyang kapwa-tao ay nakita doon sa cross, para ang isang taong makasalanang tulad mo at tulad ko, nakarapat dapat lamang patawan ng pinakamataas na parusa doon sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ipinahintulot ng Panginoon na mangyari sa isang persona. Gawin ng mga tao sa isang persona na walang kasalanan, na walang anumang nagawang kamalian, namuhay ng may kabanalan sa ibabaw ng lupa sa maiksing panahon na naandito siya. Subalit dahil sa kasamaan ng tao, pag-violate sa ganitong kautusan, ang taong ito, ang Panginoong Jesus, sa cross ay ipinako, sa cross ay namatay, sa cross ay nagdusa para ang kasalanan mo at kasalanan ko ay mabayaran. Purihin natin siya. Dahil kung hindi sa Panginoong Jesus at Panginoong Diyos na nag-overrule sa kasamaan ng tao, ay hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ba na ang bawat taong naligtas ay nakagawa tayo ng pinakamatinding crime, kasalanan sa harapan ng Diyos na nagde-deserve ng eternal
punishment sa hell at sa lake of fire. Mayroong isang tao na sa kanyang panaginip, nakita niya ang cross na mayroong taong nagdudusa, mayroong taong duguan, mayroong taong naghihirap, ang Panginoong Jesus. At alam ng taong ito sa kanyang panaginip na ang Panginoong Jesus, siya ipinako sa cross. Siya ay nagdudusa sa kasalanang ibinibintang sa kanya. Siya ay nagpinarusahan sa kasalanang hindi niya ginawa. Siya ay pinahirapan ng mga tao sa kasalanang wala sa kanya. So sa pagkakita ng taong ito, sa Panginoong Jesus na nagdudusa doon sa cross, nakaramdam siya ng galit sa kanyang puso. At ang sabi niya, sino ang nagpako kay Jesus doon sa cross? Ilang beses niyang inulit ang mga katagang ito. Sino ang nagpako kay Jesus doon sa cross? Siya ay lumingon sa kaliwa at sa kanan, maging sa likod. Wala siyang nakitang tao. At mamaya-maya, pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang kanyang kamay. At doon ay nakita niya ang hammer na ito ay ginamit para ipako ang Panginoong Jesus doon sa cross. Na-realize niya ang kanyang crime na ginawa. Na-realize niya ang kanyang kasalanan ginawa. Kaya sa kanyang panaginip, siya'y tumawag sa Panginoong Jesus. Siya'y humingi ng patawad sa Panginoong Diyos sa kanyang kasalanang nagawa. Ang taong yun po ay ikaw at ako, kung ikaw ay mayroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at ng kaligtasan. Ikaw ba'y ligtas na? Purihin ang Panginoong Diyos kung ikaw ay ligtas na. Ikaw ba ay ligtas na at sumunod sa tubig ng bautismo? Purihin ang Panginoong Diyos kung ikaw ay ligtas na at sumunod sa tubig ng bautismo. Ikaw ba ay ligtas na at sumunod sa tubig ng bautismo? Ikaw ba ay naglilingkod sa Panginoong Diyos sa iglesia na kung saan ikaw ay binilang ng Panginoong Diyos? Purihin ang Panginoong Diyos kung ang bagay na yan ay totoo sa iyo. At sa katotohanan ating nakita sa umagang ito, harinawa, ma-realize ng bawat isa sa atin na ang kautusan ng Panginoong Diyos na ito ay nagsasaad na kung gaano ka-precious, kahalaga ang buhay ng tao sa harapan ng Diyos. Nakarapat dapat lamang bigyan natin ng pagpapahalaga ang buhay na ito na bigay sa atin. Higit sa lahat, ang buhay mo na mayroon ka, ang buhay ko na mayroon ako. Ito ay responsibility na tinanggap natin sa Panginoong Diyos na ang buhay na ito gagamitin natin para sa Kanyang ikaluluwalhati. Purihin ang Diyos at sa Kanya ang kaluwalhatian. Tayo po ay mag-pray. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa katotohanan na aming na-discuss this morning patungkol sa iyong utos na thou shalt not murder. Salamat o Diyos sapagkat ang utos mo itong Panginoon, ito ay iyong ipinag-utos at binayolate ng maraming tao. Datapot ito ay iyong in-overrule, Panginoon. Ang kasamaan ng tao ay iyong in-overrule para ang tulad kong makasalanan, ang tulad naming makasalanan, ay sa iyo ay magtamo ng kaligtasan. Salamat po sa Panginoong Jesus na siya'y sa krus namatay ng walang kasalanan. Nasa krus siya ay namatay at nagdusa ng walang anumang kamalian na nagawa. Nasa krus ay namatay at nagdusa ang Panginoong Jesus para sa aming mga kasalanan. Salamat po o Ama sa katotohanan na yan. At harinawa ma-realize po ng iyo kong mga anak kung bakit
mo kami iniligtas at tinubos at binigyan ng buhay na walang hanggan. Na ito, Panginoon, ay aming gugugulin para ikaw ay paglingkuran, luwalhatiin at isulong ang iyong gawain hanggang sa ikaw ay magbalik. So help us, Lord, sa aming mga weaknesses, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming pag-violate ng kautusan na ito na in-expand, in-interpret ng aming Panginoong Yesus na sa pamamagitan ng words, sa pamamagitan ng mind, sa pamamagitan ng aming puso, kami, Panginoon, ay makakukumit ng murder, isang kasalanan na matindi sa iyo pong harapan. Humingi kami ng pagpapatawad sa mga pagkakasala at pagkukulang at humingi kami, Panginoon, ng biyaya na magpapalakas sa bawat isa po sa aming Panginoon. At tunay nga sa aming buhay, ikaw ang siyang maluwalhati. Ang iyo pong blessing, pagpapala, pag-iingat ang tanggapin ng bawat isang nakikinig, saan man sila naroroon, abutin at umabot po sa kanila ang iyo pong biyaya, pagpapala, pag-iingat, comfort, encouragement na kanilang kailangan, O Diyos, at provisions ng material, financial, and then physical well-being and healing and rejuvenation ng physical na kalalagayan sa mga kapatirang mayroon pong karamdaman at sa mga mayroon pong pagkatakot, discouragement sa puso, sa isipan. Dalangin ko po, Panginoon, ang kaaliwan na sa iyo'y nagmumula, ang kapayapaan na sa iyo'y nanggagaling. Yan po ang kanilang tanggapin buhat sa iyo, O Diyos. At sa mga kapatirang mayroon pong karamdamang taglay, matagal na, dalangin po ang iyong awa at ang iyong biyaya ang kanilang maranasan, O Diyos. Na tunay nga sa kanilang kalalagayan, lalo pang tatatag, lalago, lalawak, lalalim ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo na ikaw ay Diyos na walang ninanais at nilalayon kundi ang aming ikabubuti at ang iyong ikaluluwalhati. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong pangalan at ang iyong pagpapala ang tanggapi po ng iyong mga anak sa umagang ito sapagkat ito'y aming hinihiling at idinadalangin in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless.